pinupwersa daw siya ng Duterte administration na idawit yung pangalan ng isang former senador na si Senador Trillanes na involved daw doon sa magnetic lifter na Shabu. Nahalata tuloy na bagong script yan. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refuse to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Scripted na mga statements yan. Halata tuloy. Bagong scripted na statement, iyan ang paniniwala ngayon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa naging pahayag ni convicted Jimmy Guban na dating intelligence officer ng Customs sa pagdadawit nito sa pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes na pilit di umano na pinapadiin sa kanya. Katawa-tawa di umano na palabasin na involved si Trillanes sa illegal na droga. Mas imposible pa di umano na may maniwala kung si Trillanes ay involved sa kudita o sa pagpapabagsak sa gobyerno ni Duterte. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trillanes, pero hindi ko maniwala na involved si Trillanes sa droga. So katawa-tawa kung yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si Trillanes. Sino maniniwala dyan? Kung akusasyon na si Trillanes ay involved sa kudita, sa pagpabagsak ng gobyernong Duterte or what, posible pa may maniniwala. Si Senador de la Rosa na mismo ang magsasabi na si Trillanes ay hindi involved sa droga at maging ang asawa ni VP Sara Duterte na si Atty. Manscarpio ay ipinagtanggol din ng senador at handa din mag-hair follicle drug test si Davao City Representative Pulong Duterte. Lalo na si Manscarpio, ano bang droga niya na araw-araw lang niya nag-exercise, nag-triathlon na hindi mo makitaan ng signs of drugs yan. Si Pulong, gusto ni Pulong na magpa-hair follicle test. Gusto niya. Ipa-hair follicle test natin kung gusto niya. Umaasa ngayon si Senador de la Rosa na magkakaroon din ng hearing sa Senado sa kanyang komite at marami siyang itatanong dito kay Jimmy Guban. Pero totoo kaya ang bali-balita na posibleng may hijack din sa mga resolusyon? Nag-aalala ka na baka ma-hijack? Para may reputasyon ba yung Senate leadership to be accused of hijacking mga resolutions? Kaya tara, panuorin natin ito. Will you still pursue yung plano nyo na mag-conduct ng parallel investigation dun sa pinanggit ni Jimmy Guban? Yes, today I will file a resolution. That's drugs. Mahirap yun. Mga people in government nasa pwesto, involved pala sa droga. So, imbestigahan natin yan. Hindi po pwedeng pabayaan natin yan. Kung totoo yung sasabi na, hindi. Patawa po yung mga involved dyan na sinasabi yung mga pangalan. So, in-expect mo, sir, sa committee mo mapupunta yung resolution mo? Sana. Because drugs yan eh. Sana. Pero you mentioned over the weekend na nag-aalala ka na baka ma-hijack. Para may reputasyon ba yung Senate leadership to be accused of hijacking mga resolutions? Wala naman, pero nagtataka lang ko yung resolution na pinayo ni Senator Romero Padilla na hindi nirefer sa aking committee ay nilagay sa committee in rules. Kaya yung nag-isip ako bakit hindi nirefer sa akin yung resolution filed by Senator Romero Padilla. The investigation for drugs about people in government involved sa drugs, implementation ng drugs, implementation ng Dangerous Drugs Act, ano nila i-implement. Maraming verasyon. Yun lang ang aking, bakit hindi na-refer sa akin. Anyway, I give them the benefit of the doubt. Pero sir, anong trajectory, sir, nung gusto niyong investigation dun sa drugs in relation to Jimmy Guban's testimony sa House? Anong gusto niyong tutukan dun? Tutukan natin lahat ng gulo. Lahat ng gulo. Kung totoo ba yung sinabi niya, hindi mabigat yung akusasyon niya.
the people deserves to know the truth. So gusto niyo rin siyang tawagin dito sa Yes. sir? Tawagin ko siya dito. Sir, sorry. Sir, other topic lang po. Sir, pwede po humingi ng comment ninyo. Sabi po kasi ng ilang congressman na hindi sila kumikilos for the impeachment of VP Sara, pero si Congressman Bongga, sabi niya po, hindi ako magtataka if merong mag-file ng impeachment case versus VP Sara. Sino congressman? Bongga. Jill Bongga. Oh. Pwede na gawin. Kung ano gusto na gawin talaga. Oh. They are beyond our control. Kung anong gagawin na kung wala kaming ipapasa rin naman sa akin yan dito eh. Diba? Kung magpapaya sila, ma-impeach na si Vice President Sara doon sa Lower House. Kami rin naman dito ang magiging judges, diba? Sa impeachment. Sa trial niya. Sir, yung ayaw niyong pangalanan ng mga kongresista, mga dating taga-PDP. Basta kita naman ninyo kung sino yung wala ko yan. First letter. Kita naman ninyo yan. Pero sir, yung committee, Sir? yung committee yung ano nyo, yung committee yung parang sinisisi nyo, yung committee. Hindi naman, basta ang dami dyan. Basta huwag gagawin niyo kung dagdagan pa yung magagalit sa akin. Pinapagalit niyo sa akin lahat ng congressman eh. Huwag naman, daming mababait dyan. Ang daming mga matitino. Sir, yung lang po kay Jimmy Guban, sir, kasi ang allegation niya, sir, in-involve niya, sir, Atty. Manscarpio, Pauline Duterte. Sir, nung PNP chief kayo, nasama ba at all sa radar po ninyo sa PNP kung na-involve sila sa drugs? Never. Anything? Never. And ang nagtataka ko lang doon sa kanyang statement na pinipwersa daw siya ng Duterte administration na idawit yung pangalan ng isang former senador na si Senador Trillanes na involved daw doon sa magnetic lifter na Shabu. Nahalata tuloy na bagong script yan. Scripted na mga statements yan. Halata tuloy. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trillanes, pero hindi ko maniwala na involved si Trillanes sa droga. So katawa-tawa kung yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si Trillanes. Sino maniniwala dyan? O sila ngayon gumagawa ng istorya ngayon na gustong i-involve si Trillanes. Kung sinabi tuloy na kung akusasyon na si Trillanes ay involved sa kudita, sa pagpabagsak ng gobyernong Duterte or what, posible pa may maniniwala. Pero kung sabihin mo na Trillanes involved sa droga, katawa-tawa na akusasyon yan, gagawin ba yung Duterte administration na wala namang maniniwala dyan pag ganun na akusasyon. So, ngayon, ano ito ngayon? What does it make? Doon sa statement ni convicted Guban. The mere fact na konbiktado siya, anong kredibilidad niya magsasalita? At the way he delivered his testimony doon sa Lower House, halata talaga. Kahit napipikit ako, hindi ko titignan, pakinggan ko lang yung delivery niya. Halatang prepared na talaga scripted. Hindi natural ba? Hindi natural. So sir, basically, kiniklear mo yung name ni Senator Trillanes when it comes to drugs? Wala akong basis na maniwala na involved siya sa droga. Kahit gaano ko kagalit sa kanya, hindi rin ako maniwala na pag may mag-akusa sa kanya ng droga, ako mismo magsalita na wala akong alam dyan, involved sa droga yung tao na yan. Na, katotohanan lang tayo. Hindi tayo, porque kalaban mo, hindi mo sa droga. Mali naman yun. Di ba? Sir, nararamdaman, di ba dati, nung unang term, yung unang 3 years mo nandun pa sina President Digong. Tapos ngayon, wala na. Ramdam mo yung difference ng political climate. Na lahat parang kaaway niyo na kasi hindi kayo yung kakampi ng nasa mga. Ano pa? Ramdam. As I've said, we will survive. We will weather the storm. Sir, so yung walang kinalaman sa Senator Trillanes sa droga, would you say the same thing about po Atty. Manscarpio and Paulo Duterte? Lalo na si Manscarpio, ano bang droga niya na araw-araw lang niya nag-exercise, nag-triathlon na
Hindi mo makitaan ng signs of drugs yan. O si Pulong, gusto ni Pulong na magpa-hair follicle test. Gusto niya. O, ipa-hair follicle test natin kung gusto niya. Pero sir, hindi man drug use yung accusation sa kanila. Accusation is may kinalaman sila, sir. O, yun nga. Sige. Paghahanapan nila ng kanyan. Kasi bakit naman noon hindi lumabas yung informasyon na yan? O, bakit ngayon din lumabas yan? O, ilan na scripted. Noon, very clear, kung balikan niyo yung hearing ni Senator Gordon sa magnetic lifter, di ba? Makita mo naman doon kung anong nangyari sa investigasyon na yun. Bakit ngayon singing another tune itong guban na ito? Hindi sir, pag pinatawag nyo, you'll be singing the same tune. Magsisinungaling lang sa inyo. Pag pinatawag, patawag kayo ng hearing na punta sa inyong committee, you'll be calling guban. So, ganun din ang gagawin niya. Just leave it to me. Just leave it to me how I am going to deal with him. Just leave it to me. Okay na po. Thank you. Thank Salamat, you Na-file guys. na yung resolution? Na-file na yung resolution? Baka today. Sir, kayo din